Yes, good morning. Good morning po mga Katongs TV. Ayan. Kahapon hindi ako nag-vlog. Hindi na ako nakapag-vlog mga Katongs. So, under observation pa ang ating mga halaman dito. Pero ngayon, kahapon nga po. Pero ngayon, ayan, nakita ko na kung ano naging epekto ng 240. At syempre, expect na natin yan. Napaka bad news mga Katongs. Yan na po ang nangyari. Kulot ang dahon. Sobra mga Katongs. Nakakapanghinayang. Nakakapanghinayang. Medyo hindi naman 100%, kaya lang yun nga lang ma-damage. Alam niyo po presyo ng sili mga Katongs, na ang kuha po sa ang bayad do sa amin 111 isang bundle, bali 110 isang kilo. Yung kulang 8 bundle, 75 kilos 75 kilos yung na-harvest natin noon. Di ba, nakakapanghinayang talaga. So yun. May talong pa na singit doon. May bunga na rin talong. Yung talong natin hindi naman naapektuhan. So ito lang sili talaga. Sili lang po talaga na damage. At may mga area papulo-pulo ang na-damage. Siyempre kuwan ng hangin yan eh. Oh, thank you Lord. Kahit paano hindi naman na lahat possible na makarecover pa. Ayun, bobombahin nga po nipid ngayon ng 3G uli. So
Babombahin ni Fred ng 3G ngayon, ngayong umaga. Ito nga po mga katongs, ayan yung palay nila sir. Ang linis-linis, wala namang kangkong, wala namang damo. So yun nga, totoo naman na sa mga nag-comment, talagang mahirap tayong may katabing palay. Kaya lang kung talagang nakikisama yung may palay, hindi naman porket na ginabawal natin magbomba ng 240 ang sinisave ko yung halaman ko. May mga at ang sabi hindi ang hindi gaganda yung kanyang palay. Halos 20 years ako nagsasaka ng palay. Ilang taon na po ako? 34. 10 years old, nasa bukid na ako. Natutunan ko na lahat sa pagpapalay. Nagtatanim na kami, nagpapataba na nga po ako nun eh. May gamot na kung ano pinapatay ng 240 ay napapatay din ng ibang gamot. Example, yung Agroxon. Ang pinapatay ng Agroxon, lahat ng gumagapang. Yung mutha, maganda pa nga po yun eh, hindi mainit sa palay. Yung mutha, yung mga kulasiman, yung mga mais-maisan yun po ang pinapatay ng Agroxon at yung mga gumagapang. Ang 240, ang pinapatay po niyan, yung mga gumagapang. Parehas na parehas kung ano pinapatay ng Agroxon. Ang Agroxon hindi mainit sa palayan, hindi mainit sa halaman. Magbomba ka sa tabing halaman ng Agroxon, hindi maapektuhan. Kung ano lang talaga, kung matatamaan lang yung dahon, doon lang maapektuhan yan. Pero yung amoy at saka yung kanyan, hindi maapektuhan ang halaman. Alam po yan ng karamihan magsasaka. Wala naman tayong magagawa kundi i-pray na lang natin kung ano kalabasan. Kahit po doon sa amin pagka may tanim na kahit isang tudling na isang tudling na halaman, kung hindi ka talaga bubusitin, hindi masisira yung halaman mo. Tulad nga po noon nakaraan, nagtanim ako ng sitaw sa gilid ng kalsada, isang diretso. Hindi naman nag-spray ng 240 yung kahangga ko, yung mga katabi ko, pero nangulot yung dahon ng sitaw ko. So, ibig sabihin yung mga dumadaan posibleng pinahanginan. Kasi magbomba ka lang ng 240, yung bomba mo habang nasa motor ka, buksan mo, paamoy mo. So gano'n lang. Red! Woo! Angat mo para matamaan yung talbos, angat mo. Angat mo para matamaan yung talbos. Maraming gamot mga katongs na katapat ng 240, pero yung mismo 240 na yun lang ang talagang takot na takot ang halaman. Alam ng karamihan na magsasaka yan. Kahit sa palay mga katongs, masasaktan yung palay yan.
Pero ngayon may bago ang 240 na nilabas na pwede na sa palay. Kasi yung Easter na nga na yon, yun ang unang labas na matapang na 240. Meron na amay na 240. Yung amay yun po ang pampalay. Yung Easter, nagtataka nga ako ba't Easter ang ginamit nila eh. May kwan sa ano yun, sa palay, may epekto. Mas maganda sana kung nag-amay sila, yung baka sakali hindi maka-apekto dito sa halaman natin. Kasi may bagong labas ng 240 na ano yun eh. So wala, nandyan na yan. Ang kwan nga lang po, salamat po sa mga nag-comment ng ano, nagbabasa ako ng comment. Ayan, maraming salamat po. Hindi ko na lang kayo ma-replyan. Salamat po sa mga nagko-comment sa may concern. At yun nga po, ano, bali inanon na rin ni Boss Jay sa barangay ito. Yung nangyari kahapon. Kumbaga naka-blatter. Yun nga, pupuntahan daw ng kagawad yung may-ari nito at pagsasabihan. Tapos nung hapon nagpunta rito yung kagawad, tinignan yung naapektuhan at para daw mai-report sa barangay, then masabi doon sa may-ari. Ang sa amin lang, sabi nga ni boss, mamaya makarecover to, gumanda, ulitin na naman. So pwede nyo naman magbomba, wag lang yung 240. May mga ibang gamot na pwedeng, kung anong pinapatay ng 240 kayang patayin. Talagang yung halaman takot na takot sa 240 yan eh. Yun lang mga katong, sa ngayon medyo gumaan-gaan ang kalooban ko. Hindi naman totally lahat na naapektuhan, nasaktan. Kaya kahit pa paano yun. Pero kahapon talaga at saka nung gabi halos inintindi ko yun. Good news mga katong, yung ano, yung sile 110 ng kilo. Tapos tumaas pa kahapon, naging 140. Sa sangitan 140 Tapos yung talong kinuha ng 885 or 850 per bundle. So ang ganda na, pero sa susunod marami pang mapipitas, mas marami mapipitas. Yung unang halaw kasi natin 100 kilo lang yung unang pitas natin, tapos yung sili 75 kilos. So magandang unang harvest na rin yun. Kagabi, kahapon ang ginawa namin mga katongs, nag-grass cutter ako doon sa talong na maliliit. Tapos si Ped, dapat nga po yung yung kamatis ng lilinisin namin, kaso nakita ko kukulang na sa tubig pati yung talong. Sabi ko kay Ped, diligan mo muna, patubigan mo muna yung sili, tapos diligan mo yung puno. Ayan, yun ang ginawa ni Ped kahapon. Tapos kagabi alas 4 siya nangyari. Ayan, nilipat namin dito sa talong hanggang alas 10. Natapos naman niya isang block na patubigan. Kaya sabi ko ito muna sili para tuloy-tuloy na maka-recover. Ang patubigan niya ngayon itong sili, kasi ilan araw nang walang ulan dito mga katongs. Isang linggo na. Buti nga sa iba umuulan, ewan ko bakit dito ayaw.
Kapal ng bunga. May mga area tulad nito, ayan, oh. Yung diretso doon, tapat. Kulot, 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 kulot. Siguro yung kanong hangin. Dahil doon kaya? Yung nahangin pa kasi noon eh, nung nag-i-spray sila. Sana magtuloy-tuloy ang ban. Ayun. 3G foliar nga po, ini-spray ni Peden. Siguro nakatulong na rin yung ban natin pag-spray nung after mag-spray sila. Kinahabol natin ng 3G foliar. Nakatulong din siguro yun. Kaya hindi ganong na-damage. Biyernes tayo pipitas. Yung pinitas kasi natin, sabi ng buyer, alanganin. Sabi niya nung Lunes tayo pumitas eh, yung buyer mismo nagsabi Biyernes pipitasin. Sa Biyernes marami-rami to. Lalo ito yung dulo. Bala ko nga pa una to kay Ped eh. Kasi si Ped lang man nung nag-spray mamaya. Tapos papatubig din kami. Paanda rin ko na ipatubig. Pero ang gusto ni Ped patubigan yung yung sili muna para daw makarecover ng dire-diretso. Kapal ng talong natin eh. Ganda oh. Kapal ng bulaklak. Yan, pinatubigan namin to kahapon. Sakto lang sa Makalawa. Sakto lang yung harvest nito sa Makalawa.